Duchess, listen. Tinangka ni Blue na abutin ang braso niya ngunit mabilis niyang naiiwas iyon dito. Pagkatapos ng masasakit na sinabi nito, maswerte na lang ito na hindi niya pinadapos sa panga nito ang nakakuyom niyang kamay. Hindi pa nakatulong para maibsan ang bigat sa dibdib niya, ang kaalamang kampirito ang 4 na kapatid niya at maging ang kanilang ama. Hindi raw tama na itinago niya kay Blue ang kaalamang may anak sila. At lalong hindi raw tama na pinaniwala niya ang mga ito na ibang lalaki ang ama ng anak niya. Paano raw niya naatim na mag-imbento pa ng ibang lalaki gayong mas dapat ay ipinaako na lamang niya kay Blue ang anak nila. Lalo na at mukhang hindi tatalikuran ni Blue ang pananagutan nito sa kanya. Hindi pa raw siya natuto sa nangyari kina Duke at Cedric na muntik nang hindi makilala ang anak ng mga ito. Her brothers gang up on her. Pero perming nasa side niya ang mga hipag niya. Nauunawaan ng mga ito na hindi niya gugustuhing pilitin si Blue na pakasalan siya alang-alang sa anak nila. Her sisters-in-law understood that she wanted Blue to marry her because he wanted to and not because he had to. Bagay na siyang tiyak na nangyari kung ipinaalam niya sa pamilya niya ang totoo. I said, don't touch me at tigilan mo ang pagsunod sa akin. Marahas na sabi niya kay Blue. You're not being fair. Gigil na hinirap niya ito. Kuyom ang mga kamay sa pagpipigil na maging bayolente rito. Fair? Ako pa ang hindi patas ngayon? Samantalang ikaw itong basta na nga lang umalis at nagtago sa kung saang lupalop ng mundo na parang takot na takot kang hahabulin kita at bibit-bitin pabalik dito. Pahayag niya. I tried to contact you the minute I learned I was pregnant. Pero kahit anong pakiusap ko kay Boston, ayaw niyang ibigay ang lugar na pinagtataguan mo. Kaya kung may dapat kang sisihin, sisihin mo ang sarili mo. Kung hindi ka masyadong naparaning noon mo pa nalaman na buntis ako. Humugot ito ng malalim na hininga. Malinaw na pinipigil nito ang galit. Alam kong may pagkukulang din ako. Pero ibinilin ko kay Boston na kung kailangan mo ako ay agad niyang ipaalam sa akin at ako mismo ang pupunta sa'yo. Hindi talaga niya sasabihin sa'yo kung nasaan ako dahil delikadong sundan mo ako. Nasa gitna ako ng isang sensitibong kaso. Pero kung sinabi mo sa kanya kung ano ang pakay mo sa akin, siguradong ipinaalam agad niya sa akin iyon. Naningkit ang mga mata niya sa galit. Dinuro niya ito sa dibdib. At sa tingin mo, gusto kong ipangalandakan sa ibang tao na babalikan mo ako dahil magkakaanak ka sa akin? Sa palagay mo, iyon ang gusto kong mangyari? Hindi pa ba sapat na sinubukan kong makipag-ayos sa'yo ilang araw pagkatapos ng away natin noon sa apartment mo? Duchess, enough Blue. I had enough of you and your paranoia. Gusto mo ng malayang buhay, di ba? Pwes, sige humayo ka. Hindi ka namin kailangan ni Caitlin. Sandali, gigil na angil ni Duchess sa taong gusto yatang gibain ang pinto sa lakas ng pagkatok doon. Nang makita niya kung sino ang naroon, mabilis na tinangka niyang isara uli ang pinto. Pero mas mabilis si Blue. Maagap na naisingit nito ang kalahati ng katawan sa nakaawang na espasyo kaya hindi niya maisara ng tuluyan ang pinto. What? Kulang pa ang pangiinsulto mo kaya gusto mo ng part 2? Asik niya rito. Sa halip na sumagot, bumuntong hininga ito bago inilahad ang kanang kamay nito. Ano to? Gulat na tanong niya. Niyuko niya ang malaking pabilog sa puting kahon na iniabot. Sa pagkakaalam ko, regalo ang tawag dyan. Kung gusto mo, bigyan mo ng bagong pangalan. Sagot nito. Hindi niya alam kung nagbibiro o ano. Matamang tinitigan niya ito. Imahinasyon lang ba niya iyon o talagang may pag-aalinlangan siyang nabasa sa lunti ang mga mata nito? Tila hindi rin ito mapalagay. Naroong lumapit ito sa bintana at tumanaw sa labas na parang may hinahanap. Pagkatapos ay lalakad ito palapit sa nakasabit na painting sa tapat ng 4-poster bed at masusing titingnan iyo na animo isang art critic ito. Ilang beses siyang napakurap, hindi mapaniwalain ang nakikita. Pero wala siyang ibang paliwanag na maisip.
Hindi maaaring itanggi ng mga mata niya ang tila pagkabalisa nito. Hindi mo ba bubuksan yan? Anong laman ito? Patay na aso, pusa, daga o bomba? Puno ng pagdududang tanong niya. Inalog niya ang box bago idinikit iyon sa tenga niya. Napailing ito sa ginawa niya. No, it's a gun. Shoot me with it so I won't have to be the miserable wretch who left you carrying my baby. That's why your whole clan wants to kill me. Tumaas ang mga kilay niya. Walang epekto sa kanyang ipinagmumukmok nito. Hindi ko naman birthday. Bakit mo ako nireregaluhan? Kanina lang ay inaaway siya nito. Ngayon mistula itong totoy na nakikipagbati sa kalarong inagawan nito ng laruan, pero hindi malaman kung paano aamuin ang kalaro. He was uncertain how to approach her and yet he was still defiant as he sought her forgiveness. Alam ko, pero hindi ko naibigay iyan noong birthday mo. Gusto ko sanang ipadala na lang pero naisip kong baka itapon mo lang sa basurahan nang hindi man lang binubuksan kaya... Will you just open the damn box? Wala sa loob na nakagat niya ang ibabang labi habang binubuksan ang box. Nang sa wakas ay tumambad sa kanya ang laman niyon. Napasinghap siya sa magkahalong gulat at pagkamangha. It was an exquisite antique wooden music box. Subalit nang buksan niya iyon, nagkaroon ng lambong ang kanyang mga mata. Sa gitna ay hindi magkaparehang porcelain dolls ang nagsasayaw tulad ng mga nasa koleksyon niya, kundi isang lalaki lang. Nakadamit ito na parang knight habang umiikot sa glass surface ng box sa saliw na green sleeves. At bagaman nakaporma ang mga braso nito na animo may kasayaw ito, nawawala ang lady nito. Tiningnan siya ni Blue ng malakas na tumikhim ito. Sabi ng antique shop manager, ganyan na raw iyan nang ibinenta sa kanya ng may-ari. Siguro sa luma na rin niyan at daming beses ng pagpapasapasa niyan kaya nagtanggal na yung babaeng kapareha ng knight. Anito. Magkalapat ang mga labing ni Yukonia ang pobreng knight. Mistulang napakalungkot nito habang nagsasayaw ng mag-isa. Napakurap siya dahil sa biglang panlalabo ng mga mata niya. Did you give this to me because you want to tell me something? Untag niya dito. Sinalubong na ang tingin nito. Gusto mo bang sabihin na sa pamamagitan nito na hindi mo ako kailangan sa buhay mo? That like this night, your life still goes on without anybody to call your own? Mulagat na napamaang ito sa kanya. What? Saan mo naman nakuha ang kalokohang iyan? Listen, you don't have to take it. Bibili na lang ako ng iba, yung may kapareha na. You don't have to cry. Wala akong ibang ibig sabihin sa pagbibigay niyan sa'yo. Lumunok siya upang tanggalin ang bara sa lalamunan niya. Mabilis na iniiwas niya ang music box sa pangambang bawiin nga nito iyon upang palitan ng iba. No, I like it. Thank you, Blue. Bumuntong hininga ito. Bahagyang napangiti. Humakbang ito palapit sa kanya. Isinalo nito ang mga kamay sa ilalim ng mga kamay niyang may hawak ng music box. Happy birthday, Your Royal Highness. Anas nito bago yumuko at hinagip ng mga labi ang mga labi niya sa isang magaang halik. Sinisigawan niya ang isip niya na isa siyang hangal kung papayag siyang hagkan nito na parang walang panahong namagitan sa kanila, na para bang hindi niya ito iniiyakan gabi-gabi at nagdasal na balikan siya nito. Pero bingi ang puso niya na labis niyang pananabit dito. Wala iyong ibang gustong gawin kundi patawarin at tanggapin ang nagsusumamong mangingibig niyon. Akmang gugulatin ni Duce si Blue nang makita niya sa pinto ng silid niya. Galing siya ng park dahil ipinasyal niya si Caitlin na mahimbing nang natutulog sa stroller nito. Sa Glass Lake Inn, pansamantalang tumutuloy ang binata ngayon sa kabila ng alok dito ng mga magulang niya na sa villa ito tumuloy. Nais daw nitong mabigyan siya ng space at oras para mapag-isipan niya kung tatanggapin niya ang alok nitong magpakasal sila. Pero duda niya
Strategy lang nito iyon. Halos araw-araw rin kasing bumibisita ito sa kanila ni Caitlyn. Kung ano-anong regalo ang ibinibigay nito sa kanya at sa anak nila. Nagdadahilan pa ito na gustong ipasyal si Caitlyn pero hindi naman pumapayag na hindi siya kasama. Sinusuyo siya nito at ang anak nila na tila sila lang ang tanging makakapuno sa buhay nito. Minsan, gusto na nga niyang mapangiwi sa mga komikong dialogues nito sa kanya na natuklasan niyang kino-coach pala rito ng magagaling na kapatid niya. Pinagkakatuwaan ito ng mga pasaway na kuya niya dahil aliw na uliw ang mga ito sa nakikitang desperasyon at determinasyon ni Blue na mapapayag siya. Subalit mas ikinagugulat niya na walang pakailam ito kung pagtawanan man ito ng mga kapatid at hipag niya. Mukhang walang harang na hindi ito lalagpasan, makamit lang ang minimithi nito. Ang totoo, matagal lang nawala ang galit at hinanakit niya rito. Lalo pa nang masaksihan niya ang pagmamahal nito sa anak nila. Kaunting kibot ni Caitlyn ay natataranta ito. Hirap silang lahat na mabawi rito ang sanggol oras na karga na nito. At bagaman hindi pa nakakapagsalita ang anak nila, naikuha na nito si Caitlyn ng educational plan at trust fund para sa paglaki nito. Maya't maya rin ang pasasalamat nito sa kanya na parabang siya pa lang sa buong mundo ang nagsilang ng sanggol. He was trying so hard to show her how much she meant to him. She and their child. Kaya paano pa niya mapipigilan ang sariling patawarin ito na minsan itong naduwag na buksan uli ang puso nito sa ibang tao. Nakadagdag din sa despensa nito ang pag-amin nitong matagal na nitong gustong bumalik sa kanya. Pinigilan lang nito ang sarili dahil gusto muna nitong bigyan siya ng panahong makalimutan ang lalaking inakala nitong ipinalit niya rito sa puso niya. Agad siyang natigilan sa binabalak na pambubulaga rito nang marinig niya ang sunod na sinabi ni Blue sa kausap nito sa cellphone. "Damn you! Where the hell is she?" Galit na singhal nito sa kausap. Magulo ang buhok nito na tila ilang beses na sinuklay ng mga daliri. Paruot parito rin ito sa paglalakad. Tila kanina pa siya nayayamot. "Don't play games with me, Townsend. Sabihin mo kung saan mo itinatago ang mag-ina ko. Kung kinakailangang baliktarin ko." "Who are you looking for?" Kalmado ang tonong tanong niya. Gilalas na napalingon ito sa gawin niya. Nanlalaki ang mga mata na tila hindi makapaniwala. Agad na pinatay nito ang cellphone nang hindi nagpaalam sa kausap. Sa loob ng ilang segundo, akala niya ay mananatiling nayayamot ang anyo nito. Pero nang yukuin nito ang payapang mukha ng nahihimbing nilang anak, bago salubungin ang nagtatakang tingin niya, napalitan ng galak ang ekspresyon nito. Inisang hakbang nito ang pagitan nila. Walang babalang binuhot siya nito at mahigpit na niyakap bago mariing siniil ng halik ang mga labi niya. "Blue! Akala ko umalis kayo. Akala ko iniwan mo na ako." Anas nito sa tapat ng tenga niya. "God, I don't think I can bear if you leave me, lady. I can't bear to lose you again." Lalong humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya nang tangkain niyang kumalas dito. "Ipinasyal ko lang si Caitlyn sa Park, Blue." Mahinahong paliwanag niya rito. Sinunod na niya ang udyok ng puso niya na gantihan ang yakap nito. Ramdam niya ang tensyon sa katawan nito. Marahang hinaplos-haplos niya ang likod nito. Sinisika pa hupain ang pagkaalarma nito. Lumolobo ang puso niya sa pagmamahal dito. Maaaring hindi nga nito tuluyang maamin sa kanya na mahal siya nito, pero walang araw naman na hindi nito pinaparamdam kung gaano sila kahalaga ni Caitlyn para rito. At sa nasaksihan niyang pagpapanik nito kanina na isiping nilayasan nila ito, alam niyang hindi ito basta lang tatayo sa isang tabi sakaling iwan nga niya ito. Maaaring wala nga sa plano nito ang magpakasal o maging ama, pero mula nang malaman nito ang totoo tungkol kay Caitlyn, ipinakita nitong determinado itong gampanan ang mga obligasyon nito sa kanilang mag-ina. "Don't leave me, Duchess. I swear, I'll do my best to make you happy. Just don't leave me. I need you."
I've never needed anyone like I need you. Kaya ako umalis noon. Natakot ako sa hindi ko maunawa ang damdamin ko sa'yo. Buong buhay ko wala akong ibang inasahan kundi sarili ko. Anito ng pakawalan siya. Bahagyang nagkaroon ng pag-aalinlangan ang boses nito. Umiling-iling ito na tila naiinis sa sarili. I hated how you made me feel. I don't like losing control over my feelings. I hated the fact that you made me feel weak inside every time you're with me and even more so whenever you're not around me. In my world, every weakness is exploited and used against you. I didn't like the power you had over me so I ran away. Kinumbinsi ko ang sarili kong hindi kita kailangan, na mas maayos ang buhay ko noong wala ka pa. Tama ka. Duwag nga ako. Dahil imbis na manatili na kasama mo, mas pinili ko ang nakasanayan kong buhay na mag-isa. Iyong walang tsansang masasaktan ako o maiiwan uli. Imbes na sumagal sa iyo, mas pinili kong talikuran ang inaalok mong pagmamahal. Sinapo niya ang mukha nito. Tumitig ng diretsyo sa mga mata nito. Pakiramdam niya ay sasabog ang dibdib niya sa tindi ng mga emosyong pumupuno roon. Just tell me what you really want to tell me, Blue. Just say it. Masuyong utos niya rito. Enough with all that melodramatic lines. This isn't the movies. Just tell me. I've been waiting to hear it from you a long time. Bahagyang namula ang mukha nito. Dinampian nito ng halik ang mga labi niya. Kapag kuwan ay umakyat ang labi nito sa tungki ng ilong niya, sa mga mata, sa noo, bago bumalik sa labi niya para sa mas mariin at malalim na halik. I love you, Duchess Elizabeth Townsend. Yes, yes, yes! Puno ng tagumpay na hiyaw niya bago nangunyapit sa leeg nito at siniilang halik ang mga labi nito. Pero maya-maya ay inilayo siya nito sa katawan nito. Well, pinigil niya ang sariling mapangiti. Demanding ang tono nito pero kita niya ang kislap ng pag-aalinlangan sa mga mata nito. Tama lang iyon sa tingin niya. Lalo pa at napakatagal din siyang pinaghintay nito. Pinaiyak at pinahirapan. Duchess. Oh, all right. Yes, I love you too. Naging tili ang huling salita niya dahil bigla siya nitong binuhat. Dahil dyan, may parusa ka. Babala nito habang humahakbang papasok sa silid niya. I can't wait, humahagik-gik na sabi niya. Pero bago ito tuluyang makapasok sa silid ay napahinto ito. Narinig nila ang mahinang hagik-gik ni Caitlin na malamang na nagising sa ingay nila. Guilty na napatingin sila sa isa't isa. Oops, nakalimutan natin si Caitlin. Anito na muli siyang ibinaba. Lumapit ito sa stroller ni Caitlin at ekspertong binuhat ang anak nila. Her heart swelled with love habang pinagmamasdan niya ang mag-ama niya. She was going to have her happy ever after with the man she loved and the baby she adored. Ano pa ba ang mahihiling niya? Blue could hardly hold back his smile as he watched Duchess look around his new house. Baka sa anyo nito ang labis na pagkagulat. Malinaw na hindi nito inaasahan ang hitsura ng bahay. Malayong malayo kasi iyon sa dating tinitirhan niya. His old pad was a bachelor's place but this one was more like a woman's dreams house. Hindi man niya gustong aminin sa sarili niya, pero binili niya ang bahay na iyon na ang magiging reaksyon ni Duchess kapag nakita iyon ang laman ng isip niya. Sa tingin mo ba magugustuhan mong tumira rito? Alam kong malayo ito sa laki at ganda ng Villa Yelena, pero ito pa lang ang nakayanan kong bilhin. Huwag kang mag-alala, palalakihan at pagagandahin ko pa ito para sa'yo. Your dad told me that every man should make his wife feel like a queen in the castle he built for her. Wika niya sa masuyong kinintala ng halik ang labi nito. Nananaba pa rin ang puso niya tuwing maiisip niya na asawa na niya ito ngayon. His wife. His to love and to cherish. Ito ang rason kung bakit nag-iba ang misyon niya sa buhay. Ngayon sa halip na pagplanuhan ang pagbura kay Monroe sa mundo,
Mas pinagpaplanuhan niya ang paggawa ng iba pang miniature duchess sa mundo. A Victorian mansion with 10 bedrooms and an entire forest for a yard is not big enough. Anong plano mo? Ipagpatayo ako ng bahay na dadaig sa White House? Natatawang naiiling na wika nito. May pagdududang tinitigan siya nito. You kept some of the money you inherited from your grandfather, didn't you? Akala ko idodonate mo na iyon lahat sa iba't ibang charities. I put away some of it para kay Caitlin at sayo. Pero kung hindi ako pinigilan ni Boston noon na ipasya kong ibigay iyon lahat sa charity, malamang ikaw ang bubuhay sa pamilya natin ngayon. Biro niya. Matamis na ngumiti ito. I wouldn't mind. I would. Mabuti na lang at malaki ang sweldo ko sa Cloak and Dagger. I can still support you and the lifestyle you're used to. Hindi yun importante sa akin, Blue. Ang mahalaga sa akin ay ikaw. Malapad na ngumisi siya. I know. Baliw na baliw ka kasi sa akin. Tudyo niya rito gayong ang kabaligtaran niyon ang totoo. Binuhat niya ito at nagdudueto ang mga halakhak nila na umakyat sila sa hagdan. Pero bago pa sila tuluyang makaakyat, tumunog ang cellphone niya. Umungol sa pagkayamot na ibinaba niya ito at kinuha ang cellphone niya. Ire-reject sana niya ang tawag nang makita niyang si Boston ang tumatawag. Nagtatakang nagkatinginan sila ni Duchess. What is it, Boston? Taniya nang sagutin niya ang tawag nito. Hey man, remember that the Duchess said about the woman who claims to know the whereabouts of the real Royal Townsend? I sent Jane to the address written on the letter. She found the woman. And damn, inamin ng babae na ang ate niya ang isa sa mga dumukot kay Royal. Pagbabalita nito, pinalaki raw ng ate niya ang bata bilang anak nito pero mahigit 15 taon nang patay ang ate niya. Unfortunately, the last time she heard anything about Royal was 3 years ago. Apparently, the heir of the Townsend billion has now gone missing in the wilds of Africa. Shit! Yap! Tinapos na niya ang tawag at kunot noong tumingin kay Duchess na halos idukdok na ang tainga sa cellphone niya kaya sigurado siyang narinig nito ng lahat ang sinabi ni Boston. My brother is alive. I knew it. The real Royal is alive. Napailing siya. Mukhang ang good news lang ang narinig nito. Yeah, looks like it. But it seems he's still missing. What a blast that news would be to your parents, ha? Oh, sambit nito. Oh is right. But for now, let's forget about him. Mabuti pa nga. So, where were we, Chandler? Muli niya itong kinabig sa bewang. Right here, my Duchess. At dito po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Duchess at Blue. Huwag kang maghanap ng taong makakaintindi sa'yo. Ang hanapin mo yung taong kahit hindi ka naiintindihan, hindi ka pa rin iniiwan. At lagi po nating tatandaan at sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po, God bless at ingat po tayong lahat.